Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan. Ngayon naman po, ang gagawin namin is nag-aayos kami actually ng gamit. Kasi alam naman natin, 'di ba, napakarami pong mga kababayan natin na naapektuhan po talaga ng bagyong Rolly at nitong huli na si Ulysses. Kaya halos lahat po ng mga ari-arian talaga nila is talagang na-wash out, halos wala rin. Kumbaga may naisalba man sila, alam naman po natin, di ba, na hindi pa po talaga nila magagamit unlike yung lalo na yung mga damit po. So, meron pong friend yung kapatid ko na isa rin po siyang frontliner, si Miss Rose Rosales. Actually, nag-message siya sa akin. Tinatanong niya kung pwede daw po ako mag-donate. Kasi yun nga, may outreach sila. Tapos, tinanong din niya kung labahalin ba kami. Sabi ko, okay naman po kami. So, yun nga, napagdesisyonan namin na mag-donate din po kami ng damit kasi bukod sa mga pagkain, yun din talaga yung kailangan ng mga tao, di ba? Yung makapagpalit po sila ng damit talaga. So, yun nga po, dadalhin po namin yung mga gamit na maaayos namin sa Viluna. So, Team COVID Warriors at Viluna Group Nurse Caregiver. Sila po yung mag-outreach para maka-i-donate po nila yung mga malilikom pa po nilang mga kung ano-ano pong donation na galing pa po sa ibang tao. So, kami, nanghingi ako sa sister-in-law ko, nag-message ako sa kanila kung meron silang mga old clothes na hindi na rin nagagamit naman para yun nga ma-i-donate natin dun sa mga kababayan natin. So, kami ngayon, ito, si Louie muna nag-aayos siya ng mga gamit-gamit kasi nga, yan, kakalkal siya. Ganap-hanap siya ng gamit. So, ako, bukas na lang ako mag-aayos nung sa akin. Kasi dumating na rin naman yun sa sister-in-law ko. Kaya, ayun, bukas, asalansanin ko siya ng maayos para pagdala natin dun sa Viluna, okay na, kumbaga maayos lahat. So, kahit sa ibang friends din namin, nagtanong kami. Kaya lang, syempre, di ba, sila rin naman nag-donate sila sa iba, kaya tatry din nila maghanap kung meron pa silang maibibigay nga. Kaya, yon, intay-intay din ako. Sana may mga makuha pa rin akong iba para pang dagdag. Diba? Yun, gusto ko lang namin kasi rin nga makatulong. Ayan. Kaya sana yung baha, humupa na talaga, diba? Ayan lang, mukhang matatagalan talaga. Pero saan pa man, di ba, magiging maayos din ang lahat niyan. So, guys, update ko ulit kayo bukas. Kasi, pagkatapos ni Louie mamili, aayusin ko muna yung sa kanya. Tapos, tutuloy ko ulit to bukas. Ha? Okay, see ya! Hi, guys. Ayan. Gaya ng sinabi ko sa inyo kagabi, kasi gabi nagligpit si Louie nun sa kanya na itutuloy ko ngayon nga. So, eto, ayan, naayos ko na yung mga damit. Pinag-iwalay ko na lang muna yung nandun kasi sa box na yun yung galing sa sister-in-law ko. So, may mix-up din yung pambata, may pambatanda. Pero pag-iwalay ko para magkakasama na lang sa isang box yung mga pangbatang clothes. Tapos, itong mga shoes, yung mga bata na pinagliitan, sama ko na rin. Tsaka ito, pansin nyo, binabalot ko na siya hiwa-hiwalay sa plastic kasi baka pag sa isang plastic lang lahat magkawalaan pa yung pares ng sapatos o sinilas. Kaya ito, bago ko siya ilalagay sa box, ibalot ko muna ng solo-solo. Para pag natapos na ako, hatid na namin siya. Ayan guys, tatapos na rin ako mag-empake finally. So ito, magkakasama sa isang box yung mga shoes ng mga kids and then itong mga pambata ring damit at yung pang-adult na damit. So wala na rin kaming ibang nakuha kasi yung mga pinagtanungan namin ng mga kaibigan namin na donate na rin talaga nila yung mga damit. So nahuli ako ng pagtatanong sa kanila. Ayun. So pack ko lang to, sara ko na, tapos hatid na namin sa Viluna Hospital. Hi guys! Ayan, eto, nandito na kami sa sasakyan. Biyahe na kami papunta sa AFP Viluna Hospital. Doon namin kasi dadalhin tong mga idodonate naming mga gamit.
Honestly guys, kung kami ni Louie, hindi na namin talaga gustong ipakita ito. Kumbaga i-document na yung pagtulong ba, parang sa amin, na pagdesisyonan namin gawin ito para sa mga taong nasa likod nitong outreach na to. Actually, sila yung magiging bida dito. Kasi, bukod sa pagiging frontliners nila, alam niyo naman guys, 'di ba, yung hirap ng mga frontliners, lalo na yung mga nasa hospital na nandyan yung napakahaba ng oras na ginugugol nila para maalagaan yung mga kababayan natin na may sakit. So, isipin nyo, kahit na sobrang busy na nga sila doon sa ginagawa nila sa hospital, pero naisip pa rin nilang tumulong sa mga ibang kababayan din natin na nasalanta naman ng bagyo. Kaya, nag-message sila sa akin, si Miss Rose, na nagtanong nga sila kung may pwede ba akong ma-donate. So, actually yun guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo, diba, kinamusta niya rin ako kung okay lang ba kami, kung nabaha kami, sabi ko hindi naman. So, yun, ito na lang talaga yung maitutulong namin kahit papaano, yung magbigay ng mga damit. Iyan, so, nakakatuwa lang talaga isipin na kahit anong busy nila yung sa trabaho nila, naiisip pa rin nila yung ibang mga tao para tulungan, diba? Masaya po ako, kami ni Louie, na naging bahagi po kami ng outreach program ng grupong ito na Team COVID Warriors at V Luna Nurse Caregiver. Ayan, sila po yung mga taong behind this project po para makatulong po sa ating mga kababayan. Ayan. Hi guys. Eto, nandito na kami sa hospital. Pero syempre, bago bumaba, kailangan mo na mag-ready face shield and face mask. So, yan. Bababa na po kami. Ayan guys, nakababa na kami. Dito kami sa hospital nga. So, yun si Miss Rose. Isa siya sa mga frontliners. So, dito namin, sila kasi nga yung sinasabi ko sa inyo, diba, na mag-outreach para i-donate ito kasama dun sa mga iba pa nilang na-collect na mga donation din. So, etong area po ito, diba, dito po yung mga may case. Usually, ayan. So, safe naman. Social distancing talaga kasi yung mahirap na nga daw, diba? So, bababa na. Okay. Yan, si Miss Rose. Baba natin. Thank you. So, yan. Ayan na kayo pang yung aming headers. Hello. Lapit eh. Ayan nga. Hindi mo ito babawakan. Ang hirap. Yan, lakad-lakad ko. Baba na lang namin siguro dito, ma'am. Tapos may kami na lang. Bawal ang ma'am, ang pinaka lahat. Apo. Alam, high lang, high. Ay lang tayo. Ayan. Nandyan sila sa loob. Bawal. Doon nila ilalagay yung mga donation, guys. Ayan. Sila yung Headers. Ayan. Hi po. Bawal yan sa paano, ma'am. Oo, bawal talaga. Oo. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Dito na lang po, sir. Kasi papasok nila O, doon. mamaya. Yung sa lang. Thank you po. Diyan na lang po. Ma'am, mag-hi lang sila. Alam naman yung bawal ang na ibang mag-hi lang po. Naka-duty talaga kami. Ma'am, nagbigay lang siya ng sabihin. Sorry, ma'am pa. Kasi Hi may po. ma'am pa. Ayun, picture lang. Hi po. Ayan sila, guys. Oh, grabe. Mga frontliners natin. Isa rin sila sa mga bayani, di ba? Nag-aalaga. Baka gusto nilang makita sa Pakita ko lang. Sige. Sige, Ayan. dito lang. Pero buti dumating kayo, medyo tapos na kami, nag-code kami kanina. Oh, Oo, sabi ko, parang yun lang po kayo. opo, opo. Palalabas ko.
And guys, dito lang tayo sa labas kasi 'di ba? Bawal tayo dun sa loob. Alam niyo na, hindi rin naman ako naka-PPE. Saka for safety na rin. So, yung ibang mga kasamahan ni Miss Rose, palalabasin na lang niya para to say hi. Halika na! Dami mo sinasabi kanina. Alex, may name sila. Siya yung sumasali sa mga Got Talent eh. Dito ka, picture lang kita. Mga malayong social distancing. Next, social distancing na lang. Ayun na. Ayan, social distancing. O kayo, sir. And si Alex. Wait daw para lahatan. Oy, sige, labas kayo. Isang dami man lang. Ayan, wait ang lahat. Nakita niyo naman guys eh. May social distancing naman kami. Oo, Malayo ang kisbang guys. Ganun ba? Duterte ba tayo? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong matatagapong pag-aalaga. Mag-ingat na kayo palagi. Palabas pa din. Hindi na po kami, ikot lang kami. Baka katapusan pa kasi sa Dalawa na ito. Thank you so much po. Ingat po palagi. Ayan guys, nakakatuwa makita sila ng malapitan, yung mga frontliners natin. Nakakaiyak na nakakatuwa kasi nakita mo yung sobrang dedicated sila sa work nila, sa ginagawa nila na para maalagaan nga yung mga taong may sakit, diba? Pero hopefully nga talaga, let's just pray na matapos itong pandemic para bumalik din sa normal at the same time sila, diba, yung normal na lang yung trabaho. Ayan. So, kino-collect pa rin nila yung iba, tapos pagdating ng katapusan, ayan, sabay-sabay na nilang papamahagi yun sa mga victims ng typhoon. Ayan. So, guys, ayan, nakita natin yung mga frontliners na talaga namang alam mo yung, basta yung pakiramdam ko ka talaga kanina, naluluha ako. Alam mo yun, kasi nakita ko sila personal. First time ko kasi nakakita ng frontliner, alam mo, tapos nandito pa tayo sa COVID area, diba? Kita niyo yun, talagang sobrang kailangan nila mag-PPE talaga, diba? Magsuot ng tamang kasuotan for that kasi syempre mahirap na makasagap din sila ng sakit. Kaya ayun. So ito, pauwi na rin kami sa bahay kasi yun lang talaga yung pakay namin, kaya rin kami lumabas ngayon. So ayan guys, dito ko na to tatapusin at thank you po sa lahat ng ating mga frontliners, lahat sa buong Pilipinas, sa buong mundo na nagtsatsaga po kayong alagaan yung mga taong may sakit. Kaya saludo po ako sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and mag-iingat kayo palagi, doble-doble ingat kasi kayo po yung mga kayo po yung mga malapit dun sa mga taong may sakit na possible na makasagap din po kayo. Kaya doble-doble ingat. God bless you all and your family. Thank you so much again. Mwah.